Kung wala po ito, hindi na ako makakalap ng trabaho po. Kawawa ng mga anak ko. Ang Johnson Commercial ay nagtitinda ng mga raw mat para sa toyo, sa suka, sa patis. Tinuturo rin namin sa lahat ng gustong matuto. Libre. So bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon yung iba na kumita rin? Ano buhay ko po na yan, bumibili ako sa junction. Kahit minsan wala akong punan, pinauutang po ako. Nagbibinta na po ako ng suka at tuyo. Storyline, Fridays at 10:30 p.m. Only here on ANC. Kung wala po ito, hindi na ako makakalap ng trabaho po. Kawawa ng mga anak ko. Ang Johnson Commercial ay nagtitinda ng mga raw mat para sa toyo, sa suka, sa patis. Tinuturo rin namin sa lahat ng gustong matuto. Libre. So bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon yung iba na kumita rin? Ano buhay ko po na yan, bumibili ako sa junction. Kahit minsan wala akong punan, pinauutang po ako. Nagbibinta na po ako ng suka at tuyo. Storyline, Fridays at 10:30 p.m. Only here on ANC. In a time of crisis, there is a place that bottles hope. We'll take you to the heart of Malabon. This is the story of Johnny Sons. Ako si Crisanto Johnson, Chris for short. 59 years old na ako. Ang Johnson Commercial ay nagtitinda ng mga raw mat para sa toyo, sa suka, sa patis. Kasama na rin dito yung raw mat ng mga household product katulad ng detergent powder, dishwashing liquid, fabric softener, at iba pa. Ako'y pinanganak sa Looc Occidental, Mindoro. Saka lang ako pumunta rito sa Manila nung 13 years old na ako. Bali, 7 kami. Ang trabaho ng tatay ko ay sa fishing boat. Siya yung tinatawag na motor engineer. At ang nanay ko naman ay housewife. Bali, nakaabot ako ng second year sa Piatti University. Naisip ko na lang na magtrabaho na lang talaga. Habang tumatagal, siyempre, nakita ko na may talagang kahirapan ng buhay. Lalo na pagka panahon na ng mga tagulan na. Pagka ganong panahon na, kumakain kami halos na yung magsasayang ka halimbawa na 1 kilo. Hindi na 1 kilo isasayang namin noon. Mga kalahating kilo na lang. 19 years old na rin ako noon. Bali waiter na ako noon. Nagtuloy-tuloy na ako ng pagtatrabaho. At yung huling 2 taon ko, napunta ako sa Libya. 1983 to 1985. Yun ang 2 huling taon ko sa pagiging nagtatrabaho sa restaurant. Noong 1985, ako ay ma-involved doon sa pag-distribute ng mga grocery items. Actually, mahango lang kami ng mga produkto at ito na may dinadala namin sa mga yung side street. Hanggang sa makarating kami sa mga palengke. Nung makarating na kami sa palengke, unti-unti na rin kami nakikilala ng mga titinda. Napapansin ko na nahihirapan kami dahil yung mga dala namin produkto noon ay puro kilalang produkto na kahit naman siguro ng mga panahon yun ay wala kami doon sa market. Noon na-suggest ko doon sa kaibigan ko na magkaroon na tayo dapat ng sarili nating produkto.
At dahil dito sa huli kong trabaho na yung magkaroon ng mga kakilala sa palengke, naniniwala ako na mas dapat na ito lang ituloy ko para magkaroon ako ng mapagkakakitaan. Sa isip ko kasi na kahit na gabi kami dumating sa mga palengke, maghihintay sa amin yung mga suki namin. Gawa ng kami lang ang may dala ng produktong yon. Humiwalay na ako dun sa mga kasama ko, sa kaibigan ko, na bagamat ayoko pa rin sana. Hindi siguro ako makakapagsimula ng isang katulad nito kung hindi dahil sa kanila. Wala akong background sa paggawa ng tuyo at suka. Pero nung bumibili ako ng preservative para sa gagamitin kong patis, na itong patis na to ay tinuturo sa akin ng aking tiyuhin sa parting nabotas, nakita ko na doon sa binibilihan ko ng preservative na yun, mayroon pala silang pagtuturo ng paggawa ng tuyo at suka. At so nagka-interest ako doon. Gawa lang sabi sa akin ng mga suki ko sa palengke, mas mabili ang tuyo at suka kaysa patis. Kaya kung meron ka nun, mas siguradong mas magiging mabili ito. Ako mismo ang nagpaturo para makapagsimulang gumawa ng tuyo, suka at saka patis. Napakaliit nga ng aming kapital, kaya siguro nahirapan din naman kaming lumaki at lumago. Nagsimula lang kami halos sa 10,000. Nagumpisa kami ng kasama ko rito yung kapatid ko. Ako yung kumukuha ng order at yung kapatid ko naman ang naghahanda ng mga ginagawang tuyo at suka. Habang kinukuha ko yung order, di siya naman ang nagtitimpla. Binibili ko yung mga raw mat namin. Ito na may dinadala namin sa mga palengke. Okay din naman ang kita. Bagamat siguro limitado gawa sa maliit nga yung puhunan. Tama-tama lang para sa pamilya namin yung kinikita namin. Halos walang matira, kaya nahihirapan yung paglaki ng kumpanya. Nagkahiwalay kami ng kapatid ko 2004, mga June 14, Lunes yun eh. Ang sabi niya sa akin, napakalaki na ng utang natin at suko na ako. Sabi ko, magkano na ba? Noon, ang sinagot niya sa akin nasa 1.8. At sabi ko, dati na naman halos ganyan yan. Kung ikaw susuko, ako hindi. Itutuloy ko. Tayong lahat na magkakapatid ay halos dito umaasa. Wala naman tayong maibibintang ari-arian para ipambayad sa mga utang natin. Sabi ko pa nga sa kanya, kung sakaling isinara na natin ito, saan tayo sabay-sabay mamamalimos? Wala naman akong kilalang mga kamag-anakan na may kayamanan para kami tanggapin at magtagal sa kanila. Pagkaraan ng 2 araw, sabi ko sa kanya, nakita ulit kami ng kapatid ko. Alam mo ba na simula nung tayo'y magkausap, 2 araw at 2 gabi na akong hindi nakakakain, hindi nakakatulog. Ano ang sagot niya sa akin? Mabuti ka nga kuya. 2 araw at 2 gabi ka pa lang na hindi nakakakain at nakakatulog. Ako buwan na. Kaya pala siguro, nung sabihin niya sa akin yung sabi niya agad ay sa akin ay suko na. Sa madalit sabi, meron siya palang hindi sinasabi sa akin na dapat, siguro kung binanggit niya lang sa akin, dapat napag-usapan namin ito. Pinili ng kapatid ko na iwanan yung kumpanya dahil sa siguro talagang niya na baka ang aking palagay talagang nakita niyang wala na sigurong pag-asa na makabalik pa. May ginawa kaming papel na nagsasabing siya mismo ay umaayaw na. Hanggang sa napakahirap pala na may problema, iisipin mo lahat ng posibilidad, cost cutting, at kung hindi mo magagawa, anong gagawin mo, magtatago ka ba? Pero naisip ko, wala pa naman akong problema, wala pa naman sa akin nagdidemanda. Hindi na ako makatulog, hindi na ako makakain. Magano pa siguro kung ako'y magtatago. Dalawang taon mahigit halos, o 3 taon na, nandun pa rin yung pag dumadating yung pagkakataon na nakikita mo, ang dami mong babayaran pero wala, hindi mo pa hawak yung pera. Simula naman doon, nakagawa ako ng mga paraan. Nakautang ako doon sa iba kong mga kilala. Palagi na lang na nandun pa rin kami sa puntong nangangailangan. Dito sa taong ito, dito siguro ako nagsisimula ng isang panibagong simula.
Bagamat nagsimula ako noong 2004 nung humiwalay sa akin yung kapatid ko. Parang dito pa lang siguro ako magsisimula na medyo maluwag na. Halos sa wala na akong iniisip na may utang akong malaki. Na nung una, ang sabi sa akin ng kapatid ko 1.8. Ang totoo, hindi pala siya 1.8. Yun lang pala yung sa supplier. May 1.3 pa plus pa doon sa mga financing. At bago ko ito naayos ng lahat-lahat, umabot ito ng 4 point plus. Talagang pambihira. Ang empleyado namin dito sa Malabon ay 10. Sa iba, halos sa mga 8. Yung iba namin produkto hinahalo namin dito. Pero mas marami yung mga produkto namin na binibili ng mga nasa probinsya hanggang sa Palawan, sa Parting Mindanao, sa Samar, at saka dito sa Parting Norte. Mas malaking porsyon nun ang nabibinta namin sa ganung paraan kaysa yung dinadala namin sa mga palengke. Kaya kami dinadayo ng mga taga-probinsya at maging kahit dito yung sa taga-Metro Manila, gawa ng matagal na kami rito sa ganitong pagtitinda. At pinipilit naming maging mababa ang aming presyo. Ang sabi ko nga, may matira lang, pwede na ibigay sa mga mamimili. Dahil sa, kung medyo sabihin natin mas malaki nga ang kanyang halaga o mas mataas ang presyo, malaki kikitain mo, pero mas kukunti naman ang bibili sa'yo. Mas palagay ko mas mabuti na yung kahit maliit ang kinikita mo at mas marami yung bibili. Halos mabayaran na namin lahat yung aming mga pagkakautang at umaasa naman kami na sana nga mula ngayong taon na to hanggang sa mga darating pa ay mapabuti namin ang takbo ng aming tindahan para ika nga medyo magsimula na yung magandang, siguro sinasabing magandang kapalaran. Si Rosalinda, nung umpisa lang yan pa-extra lang ba? Pero nakita ko nga rin yung mas mahirap yung buhay niyang gano'n na pa-extra siya. Yung bang may minsan patatawag ko para may magawa. Wala nga siyang regular na trabaho. Sabi ko, sige, di ganito na lang gawin natin. Magtrabaho ka na lang dyan. Kung may hugasang mga ano ban dyan, hugasan mo. Pero kung wala, doon ka sa kabila na tumulong ka. Para huwag naman ding masayang yung oras mo. Hindi siya ganun ka-episyente sa trabaho niya. Pero gawa ng nandyan na siya at matagal na rin siya riyan, para bang ayoko naman ding alisin sa kanya yung ano na alam kong wala naman din siyang ibang inaasahan. Actually, sa mga tao namin, talagang kahit noon pa, parang pangarap ko na maiangat pa rin ang antas ng kabuhayan nila. Halimbawa, umalis na sila rito, kung nakapag-umpisa na sila ng kanila, yun ang gusto ko makita ko sila na matatatag na rin ang kanilang katayuan sa kanilang buhay.